Oo. Yan. Okay, so hi everyone, welcome back ulit sa aking YouTube channel, Next M Vlog. Kamusta po kayong lahat? So ito na nga po guys. Eto na nga, hanggang ngayon ay talaga namang kalat na ang balitang ito sa buong mundo. At hindi lang po yan, may nag-leak pa na video na kung saan kasama niya etong si Tantoco na nagpa-party-party sila bago ito namatay. Nako po, grabe itong kahihiyan na ito. No? At saka, alam niyo ba guys, may sasabihin ako sa inyo. No? Si Palangga Maharlika ngayon ay nandoon na saan ba ito? I-view ko muna, wait lang. Wait lang, nakalimutan ko kung saan yun. O, sabi niya, I'm here. Yan po, sa screen. Wala naman siya sinabi kung anong gagawin niya doon. Di ba, nakaka-excite ito. Wala naman siya sinabi kung anong gagawin niya doon. Basta ang caption niya, I'm here. Nandun na raw siya sa County of Los Angeles Medical Examiner. Ano kaya ang gagawin ni Palangga doon? Kabang-abang po yan guys, no? Kaya sa hindi po nakapag-subscribe kay Maharlika Buljak TV dito po sa YouTube and then sa kanyang Facebook page ay Buljakan, aba i-follow niyo na po at i-subscribe niyo ang kanyang YouTube channel. Dahil pag once na i-subscribe niyo po siya, ay masubaybayan niyo po itong kanyang mga pasabog. So ito na nga po guys, marami pong nagre-react ngayon kung bakit daw si F. Elisa ay dawit dito sa pagkamatay o pagka-overdose ng coke itong si Tantoco. Abay, natural madawi talaga siya. Dahil ito si Tantoco ay kasama mismo sa kanyang Manila International Film Festival. O, di ba? At hindi lang po yan. Marami pong proof noon na nakikita natin na bago pumanaw itong si Tantoco ay kasama ni F. Elisa nga na kumain sa labas. Yung unang video na nag-leak, yung kumain sila. No, kasama si Tantoco, kasama yung mga artista. Tapos niyan, may nag-leak din na video ngayon na kasama rin niya si Tantoco na nag-party-party sila, nagsayawan. Di ba? Ang ibang mainstream media kasi, binabalita kasi nila sa Tantoco lang. Hindi nila sinali yung pangalan ni F. Elisa. Samantalang kasama naman siya doon. Buti na lang, nandito ang mga vlogger at Net25 dahil yung balita nila ay kumpleto. Ang GMA binura nila. Kasi may isa palang taga-GMA na kasama ni F. Elisa doon sa pangyayaring yon, kaya nila binura. Di ba? So sa mga naguguluhan dyan kung bakit dawit daw hindi umano itong si F. Elisa sa kasong ito. Eto, tignan nyo, ayan naka-highlights na yan. Basahin yung pangalan ni F. Elisa. Andyan, Andyan naka-highlights, I-check nyo. Di ba? So eto, panoorin po natin itong video na kung saan nagpa-party-party sila, to prove na magkasama talaga sila nung time na yon bago pumanaw etong si Tantoco. Diba? Baka sabihin yung fake news ito. Baka sabihin nyo namang fake news ito. Ito, ipapanood ko sa inyo ito. Papanood ko talaga sa inyo ito kung para malaman nyo ang buong katotohanan. Ayan po. Ayan, Ayan, nasiga pang mata, di ba? So, sino yan? Di ba sila magkasama? Di ba? Galit na galit yung iba, guys, kasi fake news daw tayo. Fake news? Binalita na nga yan sa LA. Ayan, Ayan, basahin ninyo. Naku po, nagbulag-bulagan lang kayo, no? Di ba? Nagbulag-bulagan ng mga ito. Grabe, masyadong, kahit mali na nga ang ginawa, pagtatakpan pa rin nila. Di ba? At saka, alam nyo guys, nandun na si Palangga, ayan, ayan. Ayan, Yan, kaabang-abang yan. Ha? Pumunta siya dyan at sigurado ako maghahatid niya ng balita para sa atin. Di ba? Di ba guys? Ang dami na ng proof. Ayaw pa rin nilang maniwala. No? Banat pa rin ang banat. Di ba? Ito, ang dami nag-comment puro tawanan. Tantoco didn't survive. I will survive. Tantoco didn't survive. Party-party, singhot later. And he must rehearse soon. Mirese, mga bangago. Kuyaw ang kanta, I will survive. Yes, naka-survive, Jude. Imong friend, yes, naka-survive ka talaga, pero yung friend mo, hindi. Sabi nung commenter. Sabi ni Right Said Jen, sabi niya, imagine si PRRD
na sinakripisyo ang sarili para gampanan ang tungkulin, ipatupad ang drug war ay makakatulong na at nagdurusa. Pero ang mga ito ay will survive sa session, ang drama. Please, we need divine intervention. Sabi ni Wright. Wright said Jen. Yung po pangalan sa kanyang Facebook, no? At wag po kayong wag po kayong ma-distract sa sabong ngayon. Sabongero, missing sabongero na yung mga sinisid nila ngayon ng mga buto-buto doon sa Taal Lake. Wag kayong mapa-distract. Dito tayo mag-focus, no? Dahil ngayon ay unti-unti nang lumalabas ang mga balita at may mga video pa raw na lalabas. At abangan po natin si Dean Chase kasi may hawak po siyang body cam ni FL Lisa. Abangan lang po natin sa kanyang wall. Hintay-hintay lang kasi sigurado tayo na ilalabas ito ni Dean Chase soon. Unti-unti po lang ilalabas yan. Marami po silang hawak ng mga proof. May mga audio, may mga body cam, at saka si Palangga nandoon na ngayon. Nako. Abangan natin ito kung ano ba talaga ang susunod na kabanata. Nako po. No? Marami ding na-excite na makulong itong si Butod. Kaya lang po, yung iba ay parang nawala na sila ng pag-asa. Sabi nila, sigurado ako hindi yan makukulong. No? Sigurado ako itong si BBM magkipag-negosasyon ito kay Trump, no? Ibenta daw ang Pilipinas, kapalit daw po ang paglaya ni Lisa Marcos. No? So abang-abangan lang natin. Yun po yung mga sinasabi ng mga commenters no, hula-hula lang naman. Malay natin. Alam naman po natin na itong mga commenters, itong mga viewers, mga netizens, matatalino ang mga ito, marunong ito mag-observe. Ngayon nga lang, about sa mga sabongero, yung mga nawawala, na doon sila nakafocus ngayon, pati mainstream media, doon nakafocus. Pati mga PNP, mga NBI, doon nakafocus. Yan pa nga lang, pag ibabalita nga yan ng mga mainstream media, ang dami nga nagko-comment na hindi sila naniniwala. Tigil na daw. Itigil nyo na daw ang dramang iyan. Focus daw po tayo dito sa Beverly Hills issue na ito. Diba? Sana naman maging patas sila magbalita, ano? Ang Net25 guys, i-follow nyo po or i-subscribe sa YouTube channel kasi yung balita po nila talagang kompleto. Walang bawas, walang kulang. Hindi tulad ng GMA at saka News 5, kulang. Wala po doon yung pangalan ni FL Lisa Marcos. Hindi nila nilagay. Samantalang ang balita sa LA, ayan. Yan po yung balita doon. No? Sa website. Basahin nyo po yung pangalan niya. Andyan po yung pangalan niya nakalagay. Pero bakit dito sa Pilipinas pinagtatakpan ng mga mainstream media? Pero kung issue po yan kay Duterte, konting galaw lang, ibabalita yan, minuto. Pero itong kay Kuka, issue na ito, talagang pinagtakpan nila. No? Nakafocus sila ngayon sa Sabongero. 24 missing daw. Ayun, 100 missing ba yun na Sabongero? Na sinisid nila ngayon doon sa Taal Lake. Wala nang maniniwala sa kanila. Wala na silang mauuto. Papanood ko sa inyo last na bago ako magpaalam. Ayan po. Di ba? Tahimik ngayon ang pamilya ni Tantoco, ano? Nagtataka ako, bakit tahimik ang Malacanang patungkol rito, no? Pati si F. Elisa, hindi man lang nagsalita patungkol rito. Nung kasama niya si Tantoco doon sa Beverly Hills, nung buhay pa si Tantoco, nako po, ang saya-saya nila. Tapos nung pumanaw na, dahil na overdose sa cocaine, tahimik si F. Elisa, no comment siya. Hindi kaya pinagbawalan siya ng kanyang abogado na huwag magsalita kasi ongoing pa ang case. Di ba? Comment down below lang po. Yung tanong ko sa inyo. Di ba yan ang dahilan kung bakit tahimik si F. Elisa dahil pinagbabawalan siya ng kanyang abogado? Comment down below lang po. Di ba? So hanggang dito na lang and salamat po sa panonood. Bye guys!